Alvar Kruger, namatay po dahil din nagpakamatay. At ang member po ng cabinet ni President Harding, si Albert Fall, binigyan po ng pardon lamang upang mamatay sa kanya pong bahay sapagkat sobrang may sakit pagkatapos na ito'y mabilanggo na napakahaba. What is this story telling us? Na pag tayo po'y nakalimot na ang mga blessings na binibigay sa atin ay hindi tunay na atin, kundi tayo'y tagapangasiwa lamang. And one day we will have to account for all of these. Brothers and sisters, pwedeng ito ang mangyari. Mabuhay ka na walang kahulugan. Ang kagahaman o kasakiman, ang sabi na nga natin, is a matinding kasalanan. Sapagkat para sa taong yan, pinagpalit mo na ang Diyos sa pera. In the end, once you get your billions and billions, what do you do with them? Kaya po aking ikinatuwa ngayon, ng 2 days ago nagbukas po ako ng internet at talagang nakabalandrang ibinabalita na yung 40 richest men of America ang ngayon po'y gumawa ng isang grupo kung saan inaanyayahan po nila na itong 40 pinakamayaman ay kung pwede ibigay na hindi kukunti ang kalahati ng kanilang yaman bago pa sila mamatay. At ang nagpaumpisa po nito ay si Warren Buffett, si Bill Gates, bilyon ang mga pera ng mga yan, pati na si George Lucas, yung direktor at tagagawa ng mga pelikula, si Turner, at kung sino-sino pa. Suddenly, they have come to the realization, kakapera nga tayo, kumita nga tayo, pero anong gagawin natin sa mga ito? And so they decided to invite their confreres, the richest of America. Now, it's time to give back to the people. Now, it's time to give meaning doon sa yaman ating nakuha. Now, it's time not to forget na haharap din tayo sa Panginoon and we will have to account for all of these blessings na ating pong tinanggap. Tagapangasiwa, tagapamahala ng biyayang ating natanggap. Ang biggest tragedy, paulit-ulit ko nang sinasabi, is when you begin to feel na parang wala nang katapusan ito. Today we are told, hoy, if there is anything most certain, is that one day we will have to die. It is not a question of if we die. It is a question of when we die. Pangalawa, ni hindi nga natin alam kung kailan tayo kukunin at kung kailan siya kakatok sa pintuan ng ating buhay upang tayo magbigay pananagutan sa mga ginawa natin dito sa mundong ito. Ako po'y nalungkot a few days ago na imbitahan po ako ng isang pamilya sapagkat medyo emergency, Father, magpapamisa po kami nang ayos po ang gusot ng pamilya. Sila po'y nasa pagbebenta ng mga alahas. And they have 500 po na mga stores dito sa Pilipinas. In short, mayamang mga tao. Nagsusumbong po ang isang kapatid na babae. Father, ako po'y nagtagal sa abroad. Nang ako po'y umuwi na, sapagkat ang sinabi ko po, nang hinati-hati yung mana, na si kuya po, siya na munang mamamahala doon sa aking parte. Wala naman po kaming anak ng aking asawa. Kaya nang umuwi po kami, sinabi ko, kuya, kukunin ko na. Ang sagot daw ng kuya, anong kukunin mo? Akin to. Natulala siya. Kuya naman, alam mo namang hindi. May kaparti po naman ako sa mana mula sa ating nanay na namatay. Only to find out na yung kuya pala, kahit nung buhay pa ang nanay, inilagay na sa pangalan ang ari-arian ng pati nung nanay, na nung nanay nang hihingi ng kung anong mga gastusin, ni hindi na binibigay. Sabi ko, grabing kasakiman ito. To the point na yung anak niyang babae na gumagawa ng accounting, alam at sinabi sa tatay, Daddy, kaparte naman to ni tita, ibigay mo na. Alam mong ginawa, pinalayas ang anak na babae at ngayon kakasuhan pa.
At nang itong anak ay pumunta para bumati sa kanyang birthday, abay, sinampal ang anak. Ang naisip ko naman, 80 plus ka na. Anong gagawin mo riyan sa yamang iyan? Mamamatay ka ba na kinakasuklaman ka ng iba? Gusto mo yon? That you will die and people are angry at you. My dear friends, brothers and sisters, nakakalungkot naman yung ganon na mamamatay ka na marami kang kagalit o maraming matutuwa na ikaw ay napuruhan na. My dear friends, brothers and sisters, the greatest insult we can give to God, I believe, is yung bang angkinin ang biyaya at makalimutan ang tagabigay ng biyaya. One day, we will have to account for all of this. One day, we will have to stand before the Lord. And one day, we will have to say whether or not yung misyon na ipinagawa niya dito sa lupa ay atin nang nagawa. At ano po yung misyong iyon? Na yung biyayang ibinigay niya, gamitin upang tayo ay magmahal. Ganun lang yun. Kasi uulitin ko ha, pag tayo marap sa Panginoon, di na tatanungin gaano karaming perang dala mo. Alam niyo po, sa Africa, sa Kenya to be exact, matagal po nilang tinanggal itong kustumbreng ito na pag ikaw ay inilibing, tinatanggalan nila ng damit ang ililibing. Mula ka sa lupa, nang galing ka, dumating ka sa mundong ito na walang saplot at walang dala sa katawan. Ibabalik ka sa lupa na wala rin dala ng kahit ano paman. Just to remind us, hey, we will have to leave all of these things behind. And when we come face to face before the Lord, His only question, pakinggan niyo to, His only question will be, hindi kung gaano kataas ang pinag-aralan, gaano katunog ang iyong pangalan, gaano karami ang iyong yaman, isa lang, ikaw ba'y tunay na nagmahal? To be exact, last Friday, August 6, yan po'y araw ng Transfiguration. Tinawagan po ako ng samahan, balik samahan ng mga artista, kung pwede po, Father, ay kayo po'y makapagmisa para po kay Charlie Davao. Si Charlie Davao po ay nagkasakit po ng cancer of the colon. Talagang sobra niyang ipinamayat, pero sa ngayon po ay conscious pa naman siya. But the family felt that if the end should come, that we will have to do something for our dad. So si Ricky Davao po'y nagdesisyon na kontakin ang mga dati niyang kasamahan at doon sa PGH siniram po nila ang function room kung saan mula sa kanyang kwarto ibinaba po nila sa kanyang higaan si Charlie Davao at doon din mismo ginanap po yung misa at yung kanila pong kainan. Alam niyo po, kinongratulate ko yung grupo kasi sabi ko, ang ganda. Mantakin mo, eto ka, totoo may sakit. Ngunit yan ay katotohanan dapat tanggapin na one day, we may have to go. Pero ang sarap po na bago ka man lamang wawala ng ulirat, mawala ng malay, bago ka man lamang hindi mo makilala kung sino man nagsisidatingan, eto ngayon dumating ang lahat mong mga dating kasama at kaibigan. Dumating si Susan Roses, si Perla Bautista, si Eddie Gutierrez at yung asawang si Annabel, naandun si Ricky Lo, naandun si Ben Cervantes, naandun si Edu, naandun si Tirso Cruz, naandun si Merck, si Richard Merck, naandun yung mga kasama ni Anita Linda at lahat-lahat, si Naramil Rodriguez at Pipito Rodriguez. And you know, I was looking at all of them and they were all going to him and talking to him and he was so happy kahit pagod na pagod siya to realize kung darating man ang araw na aalis ako, alam kong napakarami ang mga taong sa akin nagmamahal. And in the end, that is truly the most important. Alam nyo, nung kami nagmisa, I also told the group na sabi ko, it's a great privilege na andito kayo lahat. Because today, siya po ay tatanggap ng 3 sakramento. Binigyan ko po siya ng absolution, binigyan ko siya ng anointing of the sick, at pagkatapos, conscious po siyang nagkomunyon na tinanggap si Kristong kanyang Panginoon. And in the end,
ang sarap pong tignan nang lahat po sila inanyanyahan nating itaas ang kanyang kamay habang si Father Mario nagdarasal. And all of them were reaching out from their heart, speaking to Jesus para po kay Charlie Davao. It was a beautiful moment of kaparte kami ng buhay, kaparte ka ng buhay namin. And we thank the Lord for having known you. I believe that's one beautiful way